Hello Love Again sa Canada, problemado. Eto Romel, meron niyang tumawag sa akin, taga-Canada mismo. Kasi nga, residential yung kanilang pinagpumunan sa Brittlewood eh. Hindi naman yun ilang na lugar na sila ngalan doon. Ang kanilang iniintindi, huwag magsisisigaw, mag-iingay at kung ano-ano pa. Dahil kapag nagreklamo ang mga residente sa palibot, malaking problema yan. Okay na, tapusin natin. Wala na, hindi na kaya. Magulo, hindi na kaya. Ayoko na. Sorry, tayo mag-audi tayo. Bitiranang kolumnista na si Nanay Christopher Min nagulat sa balitang natanggap na nagkagulo ang shooting ng Hilula Bagin sa Canada na pinagbidahan ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Matapos nga ang blockbuster movie na Hilulang Goodbye noong 2019 na tumabo sa takilya na pinagbidahan ng dalawang bigating celebrity na sina Catherine Bernardo at Alden Richards, kung saan kinasasabikan at tinabangan ng Catherine supporters ang sequel sa nasabing pelikula. At ilang taon nga ang lumipas ay balik-tambalan ng Catherine na humarap sa publiko kamakailan. At nitong huling linggo nga ng Hulyo ay magkasunod na lumipad papunta Canada sina Catherine Bernardo at Alden Richards. At nang makarating nga sa bansang Canada ang Catherine, ay walang sinayang na oras ang grupo ni Derek Cathy Garcia Molina Sampana, kung saan sinimulan agad ang shooting ng movie na Hilula Bagin na pinagbidahan ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Ngunit sa vlog nga ni Nanay Christopher Min ay binahagi nila ang nakakagulat na balita. Okay, dito na tayo sa shooting ng Hello Love Again ni Catherine Bernardo at Alden Richards sa Brittlewood, sa Calgary ito. Alam mo, naikot na natin yan ha. Mamaya may ikukwento ko sa yung hindi kagandahang karanasan dyan. Ayan. Okay. Kasi nga, namumroblema sila ngayon, ang production staff ng GMA at ng ABS-CBN, siyempre, sosyohan yan, di ba? Para cinema. Kasi nga, alam mo, nagdayuhan lahat halos ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa Canada doon sa Calgary. Pero, ano magagawa natin? Sa talagang matagal na nilang gustong-gustong makita ang cat din, di ba? Correct. At saka nai-announce kasi na syempre ikaw bilang tagahanga, nai-announce bakit mo hindi pupuntahan. Isa nga sa ibinahagi ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christy ay ang natanggap nilang balita mula mismo sa bansang Canada. At dahil nga sabik na sabik ang ating mga kababayan sa nasabing bansa na makita ang kanilang iniidolong artista na sina Catherine Bernardo at Alden Richards, ay dinumog nila ito sa shooting ng Hilula Bagin na isa nga ito sa malaking problema ng production ngayon. Eto Romel, meron niyang tumawag sa akin, taga-Canada mismo. Kasi nga, residential yung kanilang pinagpumunan sa Brittlewood eh. Hindi naman yun ilang na lugar na sila ngalan doon. Ang kanilang iniintindi, huwag magsisisigaw, mag-iingay at kung ano-ano pa. Dahil kapag nagreklamo ang mga residente sa palibot, malaking problema yan, sa totoo lang. Kaya meron pa silang permiso sa pag-shoot. Kapag may nagsimula doon na magreklamo, siyempre, hahanap na naman sila ng ibang lokasyon, di ba? Yun ang sinabi ng mga kaibigan ko. Paano? Nasa TikTok, araw-araw, sila ang naglalabas kung nasaan sila, kung ano nagaganap. Natural, imbitasyon yun sa mga OFW at mga kababayan natin na nasa Canada. Nagpupuntahan doon. Tapos ngayon, sasabihin, walang sisigaw, huwag kayong mag-iingay, walang makukuna na eksena. Pag kayo nag-ingay, mamaya bibigyan kayo ng pagkakataon na makapagpa-picture taking. Tapos pagtapos na yun, o hindi na po pwede individual na o sama-sama na lang. Grupo na lang.
ikaw na. Okay na, tapos na natin. Wala na, hindi na kaya. Inaalis pa ingin. Magulo, hindi na kaya. Ayoko na. Sorry, tayo mag-roundy tayo. Ngunit maraming netizens ang napahanga ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Bukod sa mabait at napakasimple pa ay walang karamot-ramot na humarap sa mga dumalo sa shooting. At kahit nga ang direktor sa nasabing pelikula na si Direk Cathy Garcia Sampana ay pinuri din ng ating mga kababayan. Alam mo, ano yan eh, kumalat ng kumalat. Yun ang Correct. totoo doon. Diba? Yun ang totoo doon. Pero dito makikita na talagang handa ang mga tao at mga fans na susuporta talaga sa pelikula ito. Kasi ito palang ginagawa pa lang, hindi magkanda-ugaga sila, diba? Oo naman. Napakalaki ng inaasahan natin dito sa Hello Love Again dahil sa paggawa pa lamang po ng pelikula, kitang-kita na po natin ang entusiasmo ng ating mga kababayan. Kaya siguradong maninira na naman ng takilya ang pelikulang ito sa Nobyembre kapag ipinalabas na, di ba? Alam mo, nag-show kami dyan sa Alberta. Yung Edmonton at saka yung Calgary. Sa Calgary, merong isang branch ng food chain dyan sa tuktok ng bundok, sa Signal Hills. Sana makapunta sila doon. Puro Pilipino ang nagtatrabaho. Maniniwala ka, ang pinaka-boss doon, Pinoy, babae. Ang mga tauhan niya, puro puti. Di ba nakaka-proud? Oo. Sabi niya, Ma'am, we're done with our job. Tomorrow, make sure you're here at 7 a.m. Ganon. Makikita mo, Pilipino talaga yung nagtuturo at nagmamando sa mga puti. Di ba? Ang galing. Ganon. Tapos alam ni Rhea Reyes ito, alam ni Lala Honor ito, ni Bong Navarro, at saka ni Vina Morales. Nag-show kami dyan. Hindi kagandahan yung nakuha namin na producer. Yung dapat na... hindi kagandahan. Hindi kagandahan. Alam ni Lala Honor to, kami nagmukhang basang sisiw dyan. Dyan sa Calgary mismo, sa hotel. Dapat di ba ang check-out niyan, alas 12. Aba, umaga pa lang, pinaalis na kami dun sa hotel. Alam mo, ginawa namin, sa amin dadalhin yung mga bagahe. Ang dami-dami, mga artista pa naman to. Alam mo, may nagmagandang loob talaga. Merong isang parang bodega, dun ipinalagay. So, nag-show kinagabihan, biyahe na naman kami papuntang Edmonton. Pagkatapos ng Edmonton, biyahe na naman kami papuntang Winnipeg. Ay, Diyos ko, 8 oras, 6 na oras, ang hirap-hirap. Alam ni Rhea Reyes yan. At yan, napakahirap yan. Alam mo, dyan sa Calgary, paikot yan eh. Kapag naligaw ka, kunwari, east, west, north, south yan eh. Kapag naligaw ka, iikot ka na naman ng pagkalayo-layo. Ganun dyan. Pero napakaraming Pilipino dyan. At merong isang restaurant dyan na kilala rin dito sa Pilipinas. Doon nagtatagpo-tagpo ang mga magkakarelasyon ng palihim. Ay, di ba? yan na. Nakakaloka, ayon. Sa huling bahagi nga ng kwentuhan ni Nanay Christy at mga kasama ay ibinahagi nila ang mga positibong komento ng solid fanatic ng kanilang programa kung saan isa sa ikinatuwa ng bitiranong kolumnista ay ang mga natanggap na balita mula sa mga Kathleen supporters na sabik ng mapanood ang Hello Love Again. Para sa buong kwento, narito ang video. Sabi ni Ching Bautista Silverio, Nay, pero very amiable si Kat at Alden sa mga fans nila. Even Direk Cathy. Si Direk Cathy, hindi niya ipakikita. Siyempre, kilala naman natin si Direk Cathy kung gaano katapang pagdating sa ganyan, di ba? Minamanilang niya yung mga PIPI, di ba? Pero si Catherine at saka si Alden, walang karamot-ramot. Talagang nakikisuyo sila, nakikisama, ipinakikita nila kung gaano kaganda ang pagtrato nila sa ating mga tagahanga. Marunong tumanaw ng utang na loob tong magkatambal. Oo. Ano nga, puring-puri nga sila ng mga crew. Di ba kasi ang mga crew ngayon dyan, mga taga dun na, mga foreigner na, hindi na pa nagaling Maynila. Kaya puring-puri na napakilala sila kasi napakababait daw nito mga artistang ito. So, at saka nagdagdag sila talaga ng staff kasi hindi kayang bawalin yung sandamakmak na Pinoy na nagpuntahan, nagsuguran sa Calgary talaga. Siguro yung mga susunod na para maiwasan ng mga ganito,
yung mga susunod nilang location, wag na munang i-announce. Correct. Para maganda ang daloy ng shooting, di ba? Kapag naka-announce kasi, ay nako, sigurado yan. Alam mo naman ang mga Pinoy. Ay, kasi, oo. Ako dahil, para mga talbos ng kamote, bigla nagsusulputan. Walang bawal-bawal sa mga Pinoy pag gusto talaga. Totoo ka, at pag paborito nila artista, dumadayo talaga sila. Yes. Gaya ng natin, mahal nila. Tita Nene, tama po. Marami nang nasasabik sa pelikula ng Kat din. At sabi ni Ede Letada, yung anak yung kalaban, hindi Jollibee, yung kalaban. Kalaban. Gaganon lang ako. Di ba? Yung kalaban, yun yung nando sa ituktok sa Signal Hills. Puro Pinoy talaga, nakakatuwa. At number 1 fan ni Edo Manzano, ang manager na Pilipino. Grabe. Ang Nung galing. kumain kami doon, tinawagan ko si Dudes. Kapatid, sabi ko, number 1 fan mo yung manager ng McDo dito sa Calgary, sa Canada, kinausap ni Edo. Ang galing. Ang tagal nila nag-usap. Tuwan-tuwa kay Edo Manzano ang mga nagwatrabaho doon talaga. Si Edo talaga pagdating sa PR, walang makaku-question. Totoo yan. Okay. At eto na, sabi ni John, totoo ka, Nay, paano hindi sila susugurin doon at hindi sila dadayuhin? It's all over the social media. Lahat na lang may kwento tungkol sa Kat din. Nasa TikTok, nasa YouTube, everywhere. Oo, totoo yan. Kaya sa susunod, kung lilipat kayo ng location, medyo konting lihim ng konti. Hindi sa pinagdadamot nyo kung gusto nyo tapos ang trabaho nyo na maayos, konting pino sa pagbibigay ng lokasyon. Diba? Yes. Pero nakakatuwa kasi may ayuda tayo laging nakikita ang kaganapan sa Canada kahit wala tayo doon, di ba? Totoo yan. Tama po, sana wag muna nila paalam kung saan ang next shoot nila para hindi sila dumugin at nang makapag-shoot sila ng diretso. Mga Pinoy na mga usi, lalo, Kat din yan. Tama ka, boy, si Karagay, totoo yan. Nako, ano bang 8 oras ang biyahe ng Winnipeg to Saskatoon to Edmonton to Calgary? Wala sa Pinoy yan. Basta gusto mo, kahit saan pang lupa-lup yan, mararating ang Pinoy yan. Totoo yan, ibang klase ang mga Pinoy. Pero palagay ko napakaganda nitong pelikulang ito. Palagay ko lang napakaganda nito. Kaya handa-handa na, mag-ipon-ipon na ang mga Kat Den fans. Yes. Diba? November na. Ayan. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na update. Maraming salamat.